Ituturo ko po ngayon sa inyo kung paano po mag-search ng mga properties for sale sa Pag-ibig Fund website. So, yung mga foreclosed properties po na schedule for bidding. So, hanapin po natin sa Pag-ibig Fund website. So, sa Google search po, click po natin yung sa Google. Punta po tayo sa Pag-ibig Fund website. Ayan, ito po, Pag-ibig Fund website. Click po natin, Pag-ibig Fund website. Then, check po yung Pag-ibig Fund Privacy Policy. Then, proceed. And, hanapin po natin yung properties for sale. So, ito po yan. Sa website po, hanapin nyo lang po yung, yung properties for sale. Click po natin. So, yan, nandito po. List of properties for sale. Click lang po natin dyan. And, nandito po yung yung mga schedule ng auction. Yung first auction po, without discount. So, ito po yung mga magaganda pa po, kumbaga hindi pa po ito napapagpilian. Yung second auction po, with 30% discount. So, ito po yung mga natira nung first auction. And yung pong, after po ng second auction, papunta na po siya sa negotiated sale. Up to 45% discount po yung makukuha dito po sa negotiated sale. So, dito po, makikita nyo dito yung mga housing business center ng Pag-ibig kung saan po nagkakandak ng bidding. So, ayan po sa Cagayan de Oro, Calamba, Davao, NCR, Pampanga Housing, Zamboanga Housing. So, ito po yung may mga schedule. So, kung may inabangan po kayo sa lugar ninyo, visit nyo lang po yung website to, abangan po ninyo. Kasi minsan po, yung iba siguro po, wala pang list nung for bidding. So, dito po, kung sino pong, kung anong housing business center po yung nandito, sila po yung meron. So, nandito po yung may schedule. Mag-sample po tayo, halimbawa po sa sa NCR. So, makikita po kasi dito yung mga duration of acceptance ng bid offers. May mga date po dito. So, example po itong July 15 to 19 yung acceptance po ng bid offers. So, click po natin yung list. Ayan. So, ayan, makikita, i-zoom po natin. And invitation to bid, July 3, 2024. So, ito po yung areas ng mga properties na subject for bidding. So, yan, ito po. Scroll down lang po natin. So, ayan, ito po yung mga makikita po niyo sa screen. Zoom po ulit, zoom po natin. Yan po yung mga schedule ng ng bidding. Ito po yung mga property. Kung naka po siya, naka-group yung mga condominium, kung lot only. So, po siya, naka-group. Tapos, makikita niyo dito, nandito po yung address, yung property number, at tatandaan po yung property number kasi kailangan po dun sa application, may form po yan, yung location, type po kung condominium, nandiyan po yung TCT number, floor area, yan, nakalagay din po dito yung minimum bid price. So, kung magbibid po kayo, ito po yung minimum bid price. Hindi po pwedeng bumaba dyan, madi-disqualified po kayo. Tapos, nakalagay po dito yung remarks kung unoccupied or occupied. So, nandito po. Tsaka bago po kayo mag-bid, dapat po puntahan nyo muna yung property. Kasi baka po nakatag dito na unoccupied tapos occupied po kasi minsan po pagkatalikod po ng inspector ng Pag-ibig, minsan po may nag-occupied, illegally nag-occupied dun sa property. So, yan. Diyan po ninyo makikita. Tapos po yung yung mga status ng title, halimbawa nakalagay po dito for title consolidation. So ito po mga ongoing po yung process ng title papunta po sa name ng Pag-ibig. Kasi since na foreclose po siya,
So, yung ibang title po ano siya, nasa pangalan pa ng original borrower. Kaya po for title consolidation. Pero may mga property lang po kayong makikita diyan. Yung iba po, nasa pangalan na ng Pag-ibig yung title. So, yun po, yung kung paano po maghanap ng ano ng mga properties for sale, subject for bidding ng Pag-ibig Fund.